Okay, I'm back with my new vlog. Pag-usapan natin kung ikaw ay bibili ng bagong sasakyan at unang-unang beses mo palang bumili ng sasakyan. Siyempre, pag-iisipan mo muna budget. Kung kaya ba ng budget mo, kaya ba ng pang-down mo, at kung kaya ba nung monthly na sweldo mo yung babayaran mo sa isang kotse. Marami kasi ngayon choices ng mga sasakyan, mapa Japanese car, American cars, at saka lalo na mga China brands, no? Maraming magagandang features na ina-offer, pero medyo pricey siya. So, ano ba yung mga dapat mong i-consider pag bibili ng sasakyan? Ito, based sa aking experience, kasi unang-unang brand new car ko ay Vios. Bali, nakadalawa na akong Vios. Ngayon, gumagamit ako ngayon ng Vios. After ko mabenta yung Ford Ranger ko. Ano ba ang kagandahan ng Vios? Pag-usapan natin yung Vios. Hindi to sponsored. Kumbaga, based on my experience, kung bakit mabenta ang Vios sa Pilipinas, regardless na hindi pa ganun katataas ang mga features katulad ng ibang mga C-brands na tinatawag na mga kotse. Okay? Okay. Bakit gusto ko ang Vios, no? Number one, Toyota ay gumagawa ng very reliable na sasakyan kasi ang tagal na nila sa industry. Kahit napakabagal nila mag-change ng aesthetics at magdagdag ng mga magagandang features sa mga sasakyan, hindi mo mapagkakaila na pag Toyota ang gamit mo, kahit saan ka mapunta, okay ang sasakyan. Yung Vios ko, nakailang beses akong balik ng Baguio kasi taga Baguio yung misis ko, pero never naman ako nagka-problema sa unang Vios ko noong 2013 na na Vios. Okay, manual pa yon. Okay, so okay siya pang road trip, yes. Compact, maliit, para sa isang maliit na pamilya pwede na to. Yun, number one, reliability. Number two, price. Sa price, ang Toyota Vios na hindi rin naman ganun kamura, pero okay na siya. Number two kasi, isipin mo yung budget mo, kung kaya ba ng sweldo mo, kaya ba ng pang down mo, kaya ba ng monthly mo, kaya mo ba yung regular na preventive maintenance service kasi gagastos ka nun. So yun yung mga dapat mong i-consider kung bibili ka ng Vios. Number 3, availability ng mga parts. Although ngayong panahon na to marami ng available na parts, even other brands, readily available na siya online. Pero ang Toyota kasi sobrang daming surplus niyan ever since. Okay, so yung availability ng parts. At kung gusto mo lang naman ng mga simple na mga features, okay na ang Toyota Vios. Kung hindi ka naghahanap ng mga high-tech na features. Kasi at the end of the day, ang ginagawa mo lang naman is nagda-drive. So hindi mo naman lahat nagagamit ng features. Ang problema lang din sa mga high-tech na features, pag nasira yung mga electronics niyan, papapalitan mo din, gagastos ka pa ng extra. So, nasa sa'yo na kung gusto mo ng high-tech features or kung gusto mo ng simple lang na sasakyan that will bring you from point A to point B. Okay. So, didiscuss natin kung ano kagandahan ng Vios na to na gamit ko ngayon. Papakita ko sa inyo sa video. Okay, walk around tayo ng itsura ng Vios ngayon, 2023 na model. So maliit lang siya, lagi siya naka-mugs na compact. Magandang i-park kasi maliit comparable sa mga malalaking sasakyan, hindi ka masyado mahirapan. Tapos maganda rin na yung design. Hindi European yung dating katulad ng mga ibang China brands, pero pag tumagal naman kasi medyo hindi mo na mapapansin eh. Tapos yung makina niya 1.3 na VVTi, tapos naka CVT type na transmission, automatic transmission. Maliit lang yung makina pero makakarating ka kahit saan ka pumunta. Okay, so hindi ka naman niya papaya. Huwag ka lang mag-off-road. Tapos yung internal niya, yung interior niya, ito naka LCD na siya, touch screen na rin, pero hindi siya Android
auto. Pwede kang mag-connect via Bluetooth ng Android mo. Maganda na rin compare dun sa dating ayan, yung LCD niya. Okay, may mga vents na rin, 4 yung vents. So sa driver side, 2 sa gitna, at saka doon sa passenger side. Wala siyang vent sa likod. Okay. Yung mga dials niya similar pa rin sa mga mga Vios dati. So meron siyang isang jack dito for charging. Wala siyang USB charging. Tapos yung dial niya o yung tawag dito, yung dashboard, ganun pa rin. Plastic pa rin yan, yung panel niya. Ayan, lahat naka-plastic. Tapos merong konting cloth dito. Saka may controller na rin yung side mirror. Hindi na fold automatically yung side mirror, pero pwede mo siyang i-adjust according sa preference mo. Tapos dito sa manibela, meron na rin siyang mga buttons for volume and para sa hands-free calls. Yan, para sa pricing, ito pakita ko sa inyo yung pricing. Okay, yung presyo ng 1.5 GT, ito yung top of the line, 961,000. 1.3 ECVT, ito yung 936,000. Tapos 1.3 EMT, 886. And then 1.3 XLE CVT, 882,000. 1.3 XLE manual transmission, 831,000. And the rest, yan. Para sa Vios. So check nyo na lang, avail na lang kayo kung gusto nyo. And reminder, hindi to sponsored ng Toyota. Gusto ko lang i-share yung mga experience ko regarding sa sasakyan, kung ano yung mga choices ko, kung ano yung mga DIY ko. And sana dumami pa yung mga subscribers natin na gusto yung mga malaman yung mga bagay-bagay. Pwede kayo mag-suggest kung anong gusto nyo i-feature ko. Thank you.